Morning mga master, for today's video ay gagawa tayo ng owning type aluminum window. So yung sukat ng ating gagawin ay 6538 by 2334. So bale magkakaltas na lang tayo ng 1/8 sa bawat length or panel. So tara, ituturo ko yung step by step at yung mga materyales na gagamitin. So yung una nating materyales ay tinatawag na perimeter frame. So ganito yung itsura ng ating perimeter frame. Ito yung didikit mismo sa palitada. And then linalagyan natin siya ng rubber vinyl. At pangalawa, ito yung ating panel frame. Ganito po yung itsura ng panel frame. So linalagyan din natin siya ng rubber vinyl. At pangatlo, ito yung ating center frame. Yan yung ginagamit natin sa partition ng ating perimeter frame. At ito yung tinatawag na rubber vinyl. Ito yung nagsisilbing stopper ng tubig para hindi pumasok sa loob. Ayan, ganyan lang siya ilagay, guys. So yan yung tinatawag na rubber vinyl. At susunod, ito yung ating angle bracket. So ito yung ginagamit nating bracket sa paggawa ng ating perimeter frame at panel frame. Yan yung linalagay sa joining sa 45. Yan yung purpose ng angle bracket. At ito naman yung mga gagamitin nating tools: barena, riveter, blind rivets, at Phillips screw, then gunting. So mas maganda, guys, kung may gunting kayo ng pangyero. At syempre importante rin yung ating metro or measuring tool. At ito yung pinaka-importante sa lahat, ito yung ating cutting machine, yung ating miter saw. So kahit anong angle pwede mong i-cut dyan, 45, 35, basta kahit anong angle. At tara, umpisan na nga natin mga kamaster. So ito, maglalagay na tayo ng angle bracket sa ating perimeter frame. So panoorin lang, guys, kung paano ito ilagay.
So pagka nalagyan na natin siya ng bracket ay puputasan na rin natin yung iba pang mga perimeter frame, and then i-assemble na natin siya. So ganito lang guys yung tamang pag-assemble ng ating perimeter frame. Naka 45 po lahat. So ayan. At gagamitan natin siya ng blind rivets. Mas maganda guys yung gagamitin nating blind rivets ay kakulay din ng ating perimeter frame or panel frame. Para ganon, mas maganda siyang tignan. So ayun na nga mga kamaster, natapos na nating assemble yung ating perimeter frame. So lalagyan na natin siya ng center frame. So yung design po dito ay 3 panel. So valid, dinivide natin siya ng 3. So ito yung ating center frame. Babawasan natin guys yung ating center frame para sa ganon maglalapat siya sa ating perimeter frame. So lalagyan din natin siya ng rubber vinyl. Ayan. At pagka nalagyan na natin siya ng rubber vinyl ay pwede na natin siyang ilagay. So ganyan. So sa paglagay guys, dapat may guide po tayong
naputol na center frame din. Kukopyahin lang natin yung butas para sa ganon tatapat siya sa screw hole ng ating center frame. Have you ever had the disease? Almost to be home in your eyes. Everything was like a machine. I'm not looking for something busy. I'm not a big body. At kapag natapos na nating ilagay yung center frame mga kamaster ay kukunin na natin yung gagawin nating panel frame. So sa pagkuha ng gagawing panel frame ay susukatin lang natin yung mismong opening ng ating finish perimeter frame. Tapos magdadagdag lang tayo ng 1/2 inch sa mismong opening. Ayan, ganun lang yun yung tamang pagkuha. At pagka nakuha na natin yung sukat ay magpuputol na tayo ng ating panel frame. So tara.
At pagka naputol na natin lahat ay minsanan na natin siyang lalagyan ng rubber vinyl. Then ikakat natin siya ng 45 degrees. At ito, natapos na nating lagyan ng rubber vinyl, ikakat na natin ng 45 degree. So ito yung kinagandahan ng ating miter saw. Pwede kang mag-cut kahit anong angle. So siguraduhin lang guys, pagka hindi ka pa sanay sa miter saw ay dapat may clamp ka na ginagamit. So pagbibili ka ng miter saw, meron naman yung clamp na kasama. So ayan, para safety yung ating pag-cutting. So ganyan lang guys yung pag-cutting ng ating perimeter or panel frame. At pagkatapos nating ikat ng 45 degrees ay maglalagay na rin tayo ng angle bracket sa ating panel frame.
At ito na nga guys yung ating finish panel frame. So subukan natin guys kung okay ba siya sa kanyang perimeter frame. So okay naman mga kamaster, fit na fit siya. At ito, natapos na natin yung tatlong panel. Ay susunod natin gagawin ay maglalagay na tayo ng hinges at yung ating cam handle. At ito na guys yung ating gagamiting cam handle and 4-bar hinges. 10 inches po yung kadalasan nating ginagamit. So, panoorin guys kung paano ito ilagay. At ganyan lang kasimple guys. Uunatin lang natin yung mismong hinges, then ibabasta natin siya ng blind rivets, and then pagkatapos ibasta ay i-fix natin siya ng screw para sa ganon matibay yung pagkakapit ng ating 4-bar hinges. So ganyan lang ginagawa ko guys sa mga project kong owning window. So sa mga baguhan lang sa aluminum ay bawal nyo tong i-skip, pero sa mga master ay pwede nyo tong i-skip. So, yung video ito ay para lang sa mga baguhan, para sa ganon magkaroon sila ng idea para sa ating paggawa ng owning type aluminum window. At pagka nalagay na natin yung 4-bar hinges ay ilalagay na natin yung ating panel frame. So may guide po tayo na 3/8 para sa ganon mag-fit ng maayos yung ating rubber vinyl para hindi pumasok yung tubig.
At ito na nga mga kamaster, na-fix na natin yung ating panel. So, susunod natin gagawin ay maglalagay tayo ng cam handle. So, ito, mamarkahan lang natin yung sentro ng cam handle, then kukunin natin yung sentro ng panel frame, then itatapat natin siya at mamarkahan. At bubutasan natin siya gamit ang drill. So, medyo lakyan natin yung butas para sa ganon kasya yung ating screw. At yun, ganyan lang yung paglalagay ng cam handle. So, ito na nga yung ating awning window. So, yung next na gagawin natin ay magkakat tayo ng salamin at yung paglalagay ng moldings sa ating panel frame. So, abangan guys yung susunod nating video. Pa-like, share, and subscribe naman po mga kamaster. Maraming salamat po sa panonood, and paki-share na lang po yung video ito para sa ganon mas marami po yung maturuan na.